Lumapit tayo sa ating Panginoon, awitan, purihin ang batong kublihan. Ang Diyos siyang tanging lakas, magpasalamat tayo sa Kaniyang harapan. Ang Diyos ay awitan, ating purihin nang may tuwa at galak, nang may tuwa at galak. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pasalamatan natin ang Panginoon sa pamamagitan ng misang ito, lalo na sa pamamagitan ng ating mabuting buhay bilang mga Kristiyano. Hilingin po natin ang magandang biyayang ito at upang tayo maging marapat, alin at magsisimuna para sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaaring ibulong muna sa Panginoon ang ating mga intensyon. Pagdasal natin ang mga tumutulong sa atin. Pagdasal natin ang mga OFW. Ngayon din ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa kanila. Ang mga may pinagdaraanan ngayon sa buhay. Hilingin natin ang panalangin ng mahal na ina. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban. Pakundangan sa pagdalangin ng laging Birheng Santa Mariang Mahal, kami naway mahango sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kaliwalatiang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo, asama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, dati kayo'y malayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa inyong kasamaan. Ngunit dahil sa kamatayan ni Kristo, ginawa niya kayong mga kaibigan upang makaharap sa Kanya ng walang kapintasan, banal at walang batik. Subalit kailangan kayong manatiling tapat at matatag sa inyong pananampalataya at huwag hayaang mawala ang pag-asang dulot ng mabuting balita na inyong narinig. Niloob ng Diyos na akong si Pablo ay maging tagapangaral ng mabuting balitang ito na ipinapahayag sa lahat ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol. Makapangyarihang Diyos, ako ay iligtas. Ipagsanggalang mo niyong iyong lakas. Dinggin mo, O Diyos, itong iyong anak sa aking dalangin ngayoy binibigkas. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol. Batid kong ang Diyos ang aking katulong. Tagapagsanggalang ko ang Panginoon. Buong galak naman akong maghahandog ng pasasalamat sa Panginoong Diyos dahilan sa Kanyang mabuting kaloob. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol.
Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga na paraan sina Jesus sa triguhan. Ang kanyang mga alagad ay nangitil ng uhay at kanilang kinain ang mga butil matapos likisin sa kanilang mga kamay. Bakit yung ginagawa sa araw ng pamamahinga ang pinagbabawal ng kautusan? Tanong ng ilang Pariseo. Sinagot sila ni Jesus, hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Panginoon, kumuha ng tinapay na handog sa Diyos at kumain nito. Binigyan pa niya ang kanyang mga kasama. Bagamat ayon sa kautusan, ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain niyon. At sinabi pa niya sa kanila, ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Anak ng Tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Welcome sa Our Lady of Lazaret Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak, sasamahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Kamakailan po ay nakatanggap tayo ng malungkot na balita na namatay na si Judge Frank Carpio sa edad na 88. Si Judge Carpio po ay sikat sa social media sapagkat nagwa-viral yung paraan niya, yung nakaka-touch niyang paraan ng pag-handle ng mga kaso, minor violations, with love and compassion. Landong ini-interview niyang mabuti, hindi sa offensive na paraan, yung mga nag-violate. Inaalam niya kasi yung buhay ng mga ito, yung estado ng buhay. And then, pinag-explain niya ng maayos kung paano at bakit nagawa yung violation nila. Makikita mo, masusurpresa pa. Madalas yung ini-interview niya, kasi sa halip na ang may highlight ay yung pangit o yung violation na ginawa nila. Ang may highlight ay yung maganda palang katangian nila na po pwedeng hindi pa nasabi sa kanila, kahit na mga taong mahalaga sa kanila, kasi biglang pupurihin ni Judge Carpio yung mga magandang achievements at characteristics ng mga nasa harapan niya nag-explain ng violation nila. Kasi nga, in-interview niya, nalalaman niya yung buhay eh. Akalain mo yung judge na sa akala mo, na-expect mo na magsasabi sa iyo, ang tigas ng ulo mo, napakapasaway mo. Instead ng sasabihin sa you are a good son, you are a great father. Oh man, that will really change your life. And men experience that. Kaya nga si Judge Carpio ay nabansagang the world's nicest judge. Pero alam po ba ninyo na hindi siya nagsimula ng ganito na? Nalaman ko ito sa isa sa kanya mga interviews. Tinanong siya kasi, ano yung kaso na hindi mo makakalimutan buong buhay mo? At sinabi niya na ito yung unang kasong ginawa niya kung saan nandoon ang kanyang ama. Kasi nga, first case, sabi niya his first day on the bench, kaya he invited his dad to watch him, to view him. And so there was this woman with 3 kids na mayroong worth $300 na violation sa parking, something like that. Na kinakailangan ba? Kaya lang, sa entrada pa lang daw ng babae, medyo mayabang na, hindi ko kayang bayaran niya. So nagsuggest daw siya ng mga paraan para mas madaling makabayad yung babae. Pero landong ini-interrupt daw siya ng babae, hindi ko kayang bayaran yan kahit ano pang gawin mong paraan. Nayabangan daw siya. Kaya sabi niya, sige, magbayad ka na lang. Tulungan ka na nga lang eh. Hindi ka nagbayad, i-impound yung sasakyan mo. Case close na tayo. Pagkatapos daw, tinanong niya ang kanyang ama, kamusta, Dad? Okay ba yung ginawa ko? And to his surprise, ang kanyang ama ay nadismaya pala. Sabi sa kanya, hindi mo dapat kinausap yung babae ng ganon. Hindi mo ba nakita? Takot siya. Marami siyang inaalala, balisa siya. You don't treat people like that.
Yun daw ay tumatak sa isip niya at yun daw ang kahuli-huliang beses. Yung unang kaso, pero yun ang kahuli-huliang beses. Naging impatient siya sa mga tinatanong niya sa mga kaso na na-violate nila. Magmula doon nun, iniintindi na niya yung mga ini-interview niya. Binibigyan na niya ng halaga. Binibigyan na niya ng boses. Hindi siya basta-basta nagpaparusa. Magparusa man, to correct but not to condemn. Ito po yung kulang na kulang sa mga Pariseo. Halimbawa ngayon sa ating narinig na Ebanghelyo, yung pakikinig muna sa tao. Yung pagbibigay muna ng halaga sa tao. Kara-karaka, agad-agad silang nanghusga. Nag-violate yung mga tao ng batas ng araw ng pamamahinga without really understanding or trying at least to understand the situation. Unang-una, hindi naman talaga nag-violate sapagkat wala naman talaga sa Mosaic Law yung sinasabing bawal kumain o bawal magligis ng butil ng trigo sa araw ng pamamahinga. Ito ay additional lamang ng mga Pariseo. Kaya kumbaga ang nilalabag kumbaga dito, kung meron man ang mga tao, hindi batas ng Diyos, kundi batas na gawa ng mga Pariseo. At kung nagtanong-tanong lamang sila, at kung may concern lang talaga sila, they will realize na kailangan kumain ng mga tao nagugutom. Hindi mo pwedeng excuse man lang yan. Kahit ngayon lang, hindi naman sila nangitil ng uhay ng mga trigo nang parang mag-trip-trip lang. Nangangailangan. Ang sikmura ay walang laman. Hindi mo pwedeng maging maunawain man lang. Ang tamang pag-i-implement ng batas ay pakikiramdam muna sa tao. Pag-imbestiga muna. Hindi lamang kung paano ginawa yung violation, kundi kung ano naging dahilan. Kasi madalas, hindi naman tunay naman sa mga tao, nakakagawa lang ng mga violations. Dahil sa mga desperadong sitwasyon ng mga ito. And we must recognize that. We must also help people realize that upang sila mismo makarealize na sa kabila ng ginawa nila, makapagpabago pa sila dahil may kabutihan sa kanila. Tama po na dapat ay may ngipin ng batas para walang aabuso. Pero hindi naman dapat nakaluluray, nakawawala ng pag-asa ang kagat ng batas na ito. Panoorin niyo po yung mga viral videos ni Judge Carpio kung paano siya nag-handle ng mga kaso. And I'm sure matatouch din kayo kahit pa paano. Hindi ko lang alam ang dahilan. Maaring maisip niyo rin na dapat din talagang bigyan ng second chance yung tao o pwede niyong maisip na sana magaya ninyo si Judge Carpio. Lalong-lalo na sa pagtrato ng mga nagkakamali sa buhay niyo, lalo pat hindi naman iba sa inyo yung tao. Ano man sa dalawang dahilan na ito, isa lang ang tinutumbok. Yung naging sagot din ni Judge Carpio sa isang interview, that what the world needs right now is love. Mula noon hanggang ngayon, pagmamahal ang kailangan ng mundong ito. Maybe tough love, pero still love. Alam naman natin na ang nagpauso nito, noon pa man ay ang ating Panginoong Jesucristo. Nang sabihin niya, ang pinakamahalagang batas sa lahat ay ang pagmamahal. Pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa ating kapwa-tao. Sapagkat kung may pagmamahal lang talaga tayo, unang-una, wala o malilimitahan ang gagawa ng masama. Ikalawa, may makagawa naman ng masama. Madaling ma-implement ang batas. Hindi sa paraan para alisin ng pag-asa, kundi para mabigyan din pa rin ng pag-asa ang iba, ang nagkasala na makapagbago pa. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa ating banal na misa. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong Walang imposible sa Kanya. Lahat kaya niya. Kung ako'y magtatapat, kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos.
Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat mahal niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di ringkin ng Diyos sapagkat anak niya ang ako. samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko. Ringkin ng Diyos ang samo ko. Pumikit tayo at manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo po akong maging mahabagin na tulad mo. At sa mga pagkakataon na nasasaktan ako, naargabyado ako, may naninira sa akin, ang umiral ay ang pagiging anak ko ng Diyos. Pagiging anak mo. Ang umiral ay ang pagiging anak ko ng Diyos. Hindi yung pagiging tao ko, kundi yung pagkapasensya, yung pangunawa, at yung mas magiging malawak na ina-expect mo na maipakita ko. Tulungan mo po ako, Panginoon, na wag agad-agad mag-react ng negatibo. Hallelujah! Purihin ng Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Hallelujah! Purihin ng Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo sapagkat mahal ka ng Diyos, pakatandaan. Kung lalapit ka kay Jesus, maaaring matagal, maaaring maging mahirap, pero magiging maayos din naman ang lahat. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Lahat naman tayo may pinagdaraanan. At kadalasan, yung mga taong madaling magalit, madaling mang-ape, madaling mang-nakit, sila yung pinaka-sinaktan, pinaka-may problema, pinaka-kinakailangang kaawaan. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kaparanan sa unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Nahayagan yung kadakilan sa tinapay at alak na lang. Tikim ng dulot mong kaligtasan, halik ng langit sa amin iyong sambayanan. Ang iyong katawan ay inihain upang kami ay makapiling. Paglilingkuran
kaligtasan. Halik ng langit sa amin iyong sambayanan. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpatawad ng mga kasalanan namin sapagat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay pasalamatan. Ngayong ang mahal na Birhen ng Lasalet ay aming pinararangalan. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat ang mahal na Birheng totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, huli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyiin natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniali namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga minamahal sa buhay, kakilalang iyong mauna. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos. Isanusay ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesukristo.
Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami Iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayan mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban. Kasama ang Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo daw ang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso.
Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Ay kapal sa diwa ng pagmamahal, tayo ngayon'y nagdiriwang. Ang Diyos sa may lalanahan, sa may pag-ibig na tunay, kung saan may pagmamahalan, ay naroon ang Diyos. Kung saan manananan ang pag-ibig, ay naroon ang Diyos. Kung saan may pagmamahalan, ay naroon ang Diyos. Kung saan manananan ang pag-ibig, ay naroon ang Diyos. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandaang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ng pagganap sa kaloob mong kaligtasan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us, Son of the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us, Son of the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us, Son of the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin o mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa amin magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahan loob mo'y nanatiling busila. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo ay tinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak, maging sa iyong walang tigil na pananalangin pati luhay pumatak. Huwag naman mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili namin tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalatian ng Diyos Amay, tuluyang matupad siya'y nawa. mahal na Birhen ng Lazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid, kami mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikisa at sa inyong suporta na nagiging dahilan para makatulong din po tayo sa iba, lalong-lalo na yung mga nangangailangan simbahan, parokya talaga. Salamat po. Panginoon na po ang bahala sa inyo. At yan po ang lagi naming dasal, personal ko ring dasal para sa inyo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya ng mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort
hearts of men and they still do today. May our love for you bring Magandang buhay sa inyo, mga comfort ka-channel in sa your Naklaw. Tayo po ay grace.